Good morning mga ka-idea. Ito po ang malapit ng matapos na 2 boxes ng aming tilapia fish pond. Ito ay nilagyan namin ng frame na kawayan para ang mga lupa ay hindi tumibag. Kabilaan po yan mga kawayan na yan. Ito makikita yung creek na panggagalingan ng tubig. Ayan, diyan yan manggagaling. Haharangan lang namin yan, tataas yan, papasok yan dun sa fish pond. Ito po yung lumang unang tulay na pinagawa namin, hindi pa po yan napipinising. Ito po ang frame na kawayan. Ayan, nakatusok pa yan sa ilalim. At lalagyan pa po namin yan ng mga tali para mas matibay. Tuloy-tuloy po ang paghukay ng lupa para gawing dike. Hindi pa po namin nilalagyan ng frame sa loob para hindi mahirap ang paglagay ng lupa. Yan po, unti-unti nilalagyan na namin ng tawag dyan ay balagbag para tumibay yung mga usok o kural. Tawag sa amin kudal. Kudal yan. Siyempre lalagyan na pampalakas na tawag sa amin ay balagbag. Ayan. Horizontal yung balagbag at vertical naman yung mga fence, kural. Tapos po tinatali po yan ng nylon para hindi mabubulok. Sa paligid po niyang tilapia fish pond namin ay mayroong mga sakahan, taniman po ng mga gulay. Yan, taniman po yan ng mga gulay. May 2 patay na akasya dyan. Yan. Puputulin po namin yan kasi hazardous. Hazardous pa yan, baka makabagsak sa mga tao. Yan po ay papuputol namin. Yan po, marami po dyan na nakatanim. Balik po tayo sa ginagawang fish pond. Napaligiran na po ng frame yan para matibay na talian na. Sa mga pagitan po niyan ay tinatalian namin nylon para hindi bumuka. Kasi kung walang taling nylon both sides, bubuka po yan. At pag bumuka yan, tutumba po yung fence, yung bakod. Bakod pala yung tawag dyan. Tutumba po yung bakod. Pag tumumba, kasi sira po yan. Kaya nilagyan namin yan ng tali na malaking nylon. Minsan nagpapahinga po ako. Diyan ako sa duyan. Nagpapahinga. Ayan. Pinupukpuk po yan para lalong pumasok sa lupa. Lalong tumibay. Tingnan nyo po. Yung unang box ay tapos na. Unang box ng fish pond. Doon naman kami magsisimula sa kabila. Sa pangalawa, ayun. Yun pangalawa. Yan po ang duyan. Diyan po ako nagpapahinga habang ginagawa nila yan. Diyan ko sila tinitingnan at nagbibigay ako ng instruction kung anong dapat nilang gawin. Tuloy-tuloy po ang gawa. Kaya wala pong tigil. Subaybayan nyo po mga ka-idea. At pag natapos po yan, makikita nyo na maganda. Lalagyan na natin ng tubig. Tapos pagkalagay ng tubig, didisinfecta. Pag na-disinfecta yan, papalitan yung tubig uli, hugasan. Tapos saka lalagyan ng tilapia fingerling. Bibili po tayo ng tilapia fingerling doon sa isang malaking tilapyahan dito sa aming isla, doon sa tinatawag na Maputat Tilapia Farm ni Ingo Rinsalis daw yun. Kita naman po kahit malayo, kitang kita yung malaking puno na akasya. Yan, marami po tayong kawayan dito, kaya wala pong problema sa kawayan. Kaya lang dapat tama ang gamit kasi sayang din naman
Hindi po kami nagsasayang ng kawayan. Yan po, doon po ako pahinga. Kita niyo na po, maganda na. Ito po ang pinakang dulo. Dito sa dulo, nag-umpisa na po kami maglagay ng hagdanan. Kasi po matarik po yung bundok na yan. Medyo matarik, mahirap po umakyat yan ng tao. Kaya pinalagyan ko po ng hagdanan yan para mas mabilis. Kung mayroon po mamamasyal dyan sa tilapyahan namin, kasi campsite nga yan, hindi po mahihirapan umikot. Kita nyo po, maganda na, di po ba? Yan. Kita nyo, ang ganda na po ng diki. Hindi pa po namin na finishing yan tulay namin. Napaka-stylish po ng tulay namin. Pero nakagawa na kami ng hagdanan. Yan. Inaano na namin yan. Pinoporma na. Nilalagay na namin yung forma at sinusukat. Hindi pa po nasisimento. Susunod po dyan, isisimento na yan. Yan. Kita nyo po, sinisimento na yan para mas matibay. Hindi siya basta-basta masisira kung may mga dadaan na tao, at sa paglipas ng panahon, matibay po yan. Ayan. At komportable yung mga dadaan dyan. Hindi matatakot na madulas, lalo kung tag-ulan. At lilinisin po namin yan. Lilinisin pa po namin yan. Lalagyan namin yan ng hawakan sa tabi. Yan. Kita niyo po. Wow. Ang ganda na. Yan. Kita niyo. Ayun. May pinto po yung may pinto yung aming fish pan sa tabi para pag akyat doon sa dike, hindi po mahirapan. Yan po mga sobra niya kawayan, puputulin po namin yan, gagawin namin pantay. Papantayin po namin yan para magandang tingnan. Sa susunod po ng mga vlog ko, may mga plano pa po ako dyan. Doon po, kita yung pinto, doon po yun aakyat. Ako, nakita yung pa ako, pasensya na. Nahagip ng camera. Di po ba? Maganda na yan, di po ba? Ayan, dyan po sa paligid, makikita po kayo yung mga tanim namin ng mga ukra, sari-sari na gulay. Mayroon din mga fruits, yung mga bayabas. Tingnan mo, namumunga na yung bayabas yan, pero wala pang hinog. Makita mo, ang ganda na. Di po ba? Ayan. Ayan. Yung umuusok po na yun, mayroong patay na mangga dyan, na delikado, sinunog po namin para maalis. Delikado, baka may mga ahas. Yan. Tuloy po ang gawa. Medyo kulang pa po yan sa Panday Babaw. Ayun, kulang pa ng mga 3 baitang. Tatapusin po namin yan sa mga sunod na vlog. Makikita nyo po yan. Tapos na yung 3 baitang. Dire-diretso po yan sa kabila. Diretso doon sa kabila na hagdanan. Kaya pagbaba mo sa kabilang hagdanan, dadaan ka ng tulay, diretso sa kabilang hagdanan. Kasi po, nasa gitna po kami ng 2 bundok. Kaya kailangan ng hagdanan. Pinatitibay ko po itong fish pan para maging example doon sa ibang gagawa. At para tumagal po ito, maging safe ang mga tilapia. Ayan, nag-uumpisa na po kami doon maghukay sa kabila. Sa fish pan box number 2. Yan po, isa sa aking mga trabahador, si Mutombo. Yan po si Mutombo, parang imported po yan na African. Kung naalala niyo po yung God Must Be Crazy, ay para pong kamukhang kamukha yan Nakakatuwa nga po siya kasi masayahin din siya, masipag. Kinuha ko pa siya para matulungan din kasi wala pong trabaho diyan. Ngayon may trabaho na siya. Yan po ang ating mga kawayanan. Yan, maraming bunga yung ating kawayan. Ay, hindi bunga, maraming tubo. Bunga. Hindi pa namumulaklak po yan, pero
namumungang maliliit, hindi masyado halata. Ayan. Pinapabayaan ko na siya magpahinga. At ako minsan siyempre napapagod din kapapala. Tapos pirang pala, may ginagamit pang perno na mabigat. Ayan na po, sa pangalawa na po yan na fish pond. Ito po yung division sa gitna. Yan, division po yan sa gitna. Mga 2 meters po ang lapad niyan. Diyan, pag napuno po yan, magaganda po yan. May tali din yan na nylon. Ayan o, tinatalian ng nylon yung bitbit para hindi bumuka. Ayan. Mag-isa lang po siya dyan kasi yung dalawa ay nagpuputol po ng kawayan. Nagpuputol. Mamaya-maya po dyan, darating yung kanyang mga kasamahan. Kaya tiyaga-tiyaga muna siya dyan. Ang ganda na po ng kawayan, di po ba? Ayan, kikita nyo. Yan. Marami din pong mga manok sa paligid. Alaga nila. Ayan, 3 na sila dyan. Tinatalian na para lalong tumibay yung bakod. Ngayon may bakod na, lalagyan na yan ng lupa. Mataas na lupa na diki. Yan. Pangalawa na yan. Sa kabila kasi kumpleto na. May bakod na at may tali na. Dito, hugot kalagot. Kumpleto. Lagyan na ng bakod para pagtapo ng lupa, hindi na babalik dyan sa pinaghukayan. Ayan na, magiging diki na siya. Ayan. Pinalagari ko na para mas mababa po ang pagtapon ng lupa. Kasi kung mataas, nahirapan sila ng pagtapon sa pala. Ngayon mababa, pagpala nila, diretso na doon sa diki ang lupa. Yan. Ginagamit po dyan ay lagari sa bakal. Kasi kung lagari po sa kahoy, madali po magpurol yung talim. Madaling magpurol. Kaya lagari sa bakal ang ginagamit. Tingnan nyo, maganda na po na medyo ano na siya, pantay. Mas mabilis yan pag bagong palit po yung talim niyan. Sunflex po ang binili namin, Sunflex. Kaya maganda yun. Puputulin po lahat yan. Yan. Ako yung gagamit ko yung panglagari sa kawayan, gamitin nyo, lagari sa bakal. Yan. Pagkatapos po nyan, abangan nyo po ang mga susunod pa natin vlog. Kasi hanggang dito na muna ang aking video. Huwag nyo pong kalilimutan na sa susunod ay matatapos na po yan. At marami po tayong gagawin dyan, mga finishing, saka yung paglagay ng tubig. Okay po, salamat po sa panunood. Ganun din po sa lahat po ng supporters ng ating pong programa, sa mga viewers at saka mga sponsors. Lahat po kayo ay bahagi ng ginagawa po